Hello everyone! Ano nga ba ang educational research, basic at action research, at paano tayo gagawa ng background of the study? Sa atin po sa basic and action research, ang format natin is context and rationale, introduction and rationale. So pag-uusapan po natin yan. But we want to acknowledge also these people who work into this program. First, Honorable Dalia A. Loyola, our Municipal Mayor, Dr. Rosemary D. Torres, Public School District Supervisor, Ms. May Ann Joy D. Romanes, Senior Education Program Specialist, Planning and Research, Ma'am Elsa O. De Leon, Public School District Supervisor, Mrs. Laarni S. Doliente, MRC Chairperson, Principal 2 ng ALSH, Angelo Loyola Senior High School, Mr. Ryan S. Cotamora, MRC Secretariat, CRIMS President, OIC Assistant Principal to ALSH. Thank you for giving me this opportunity to talk. Maraming salamat po. Ang title ng program natin is District Capacity on Action and Basic Research, cum Colloquium of Research Proposal. Nandito tayo ngayon sa parte ng training and seminar. This is the presentation, Introduction to Educational Research, on the recap on the difference between action and basic research, the problem and its background, particularly introduction, context, and rationale tayo. Ano ang nakikita natin sa larawan? So, as Spolarium ni Juan Luna, pero as we can see, parang yung si teacher yung nakahiga at hinihigit siya sa larangan ng research. For what purpose? It could be for professional growth. Kailangan natin magawan ng pag-aaral, yung mga nangyayari sa school. Next, our objectives: comprehend the technical know-how of educational research, review the theoretical underpinnings and the difference between action and basic research, understand and craft the problem and the background of research based on its specificity. I-specify natin paano ba ang gagawin nating background or introduction sa basic saka sa action research. Okay, sa educational research kasi, ang focus natin dyan is what? Yung mga pag-aaral in many fields. Sinabing educational research, lang to pumapatak dun sa particular na isang department. Pero dahil nasa education tayo, dun tayo magpo-focus. Marami namang educational research in the field of engineering research, scientific, pero ang focus natin ngayon is, syempre, dun sa departamento natin, sa Department of Education. The reason why, may mga areas ng educational research, gaya ng sinabi ni Monroe, 2015, the final purpose of educational research is to ascertain principle and develop procedures for use in the field of education. So, magda-develop tayo. Muley 2022 says about educational research, any scientific study designed to promote the development of education. Na agad tayong gagawin na plan, programa in the development. Okay po. So, sa field of education, sa DepEd memo rin po natin, nakalagay, meron pong broad fields ang education. Kaya meron po tayong mga research agenda. Gaya nito, number 1, teaching and learning and child protection, human resource development and governance, disaster risk reduction management, gender and development, and inclusive education. Tingnan natin mabuti, ano-ano ba ito? So meron lang tayong isang ginawa dyan, particularly siguro sa teaching and learning or sa human resource development. Kinds of research, although sa pagtuturo ng research is napakaraming kinds o uri. Pero, ang focus natin kasi ngayon is basic saka action research. Basic research is a fundamental research, is a type of investigation focused in improving, understanding the particular phenomenon, study, or law of nature. Ibig sabihin, descriptive in nature ito, alamin natin ano ba yung kondisyon or situation ng particular phenomena. Example, sa pag-aaral ng mga bata, mababa ang reading skills, ang numerical literacy, descriptive by nature. Makikita natin ano ang verbal interpretation na lumabas. Beginner sila. Meron pang term minsan na frustration, di ba? Academically challenged. Hindi sila advanced. So makikita agad natin na there's an issue or problem. At supported ito ng RRL. For what reason?
Kasi po, kailangan natin ng review of related literature pagdating po sa basic research kasi maghahanap din tayo ng gap kung ano ba yung dapat pa nating punuan sa larangan po ng literatura. Gaps bridge nga yun, di ba? Connected dapat sila. Descriptive by nature, nandiyan po yung systematic describe a population, situation, or phenomena. Overpopulated ba kung sa applied research? Ano ba ang sitwasyon ng mga bata natin ngayon? Ano ang sitwasyon ng mga teacher natin ngayon? Kaya po, lumalabas sa basic research is ito yung magiging ground natin para gawa ng action research. Kasi po, naipakita mo na kung ano ba yung status o kalagayan ng school, district, o division natin. Action research naman, gaya ng sinabi ko, lumabas na sa basic research yung kalagayan o condition or status o level ng isang departamento. Ano naman ang gagawin natin para ma-actionan yun? Ang action research, useful in solving an immediate specific problem. Action research is very useful in solving classroom problems. Action research aims to solve a problem, contextualize. Bakit kailangan yung i-contextualize? Kasi po, tayo ang mas nakakaalam ng sitwasyon So, kailangan nating maglagay dyan ng fit, appropriate doon sa problem para malutas yun. Limited RRL, kasi dumaan na siya sa basic research. Yun nga yung sasagutin natin Problem and solution. So, dapat naka-highlight yun. Ano ba yung pupunuan ng proyekto natin? Ayan usually in their title project. Kaya nga, di ba sa action research, meron ka na agad innovation na hanapin. Ano ang sasagot doon sa problema na nanggaling sa basic research? Na descriptive in nature. Pwede naman siyang quali or quanti. Di ba? According to McNeef 2010, ito po yung benefits ng action research. It reviews whether one teaching practices meets the desired and expected outcome. Second, evaluates teaching pedagogies that have to be changed or improved. Lastly, it puts values on one's work, profession, generally teachers. Agent of knowledge and change how evaluate and assess things they do inside the classroom. So, napakaganda ng pagkakasabi na benefits ng action research. Another information, tingnan natin yung format or standard natin pagdating sa basic research proposal template. Sa introduction and rationale, ayan makikita natin, literature review, research questions, scope and limitation, research methodology, sampling, data collection, ethical issues, plan for data analysis, timetable, Gantt chart, cost estimates, plan for dissemination and advocacy and references. Sa basic research kasi, makikita po natin dito, ano ang dahilan kung bakit ka nananaliksik? Ano yung research gap na dapat mapupunuan po natin? Kasi nga po, dapat meron tayong bago na may papakita. May mapupunuan naman tayo dyan kasi yung specific location natin at yung school year kung kailan mo pag-aaralan is nababago naman yon. Contradicting findings. Bakit may ganyan? Kasi iba-iba naman din po ang situation sa bawat lugar. Pwede mataas performance ng isang bata o sa ibang lugar naman hindi. Hanapan natin ng paraan para masagot to sa basic research. Bakit mahalaga ang topic na napili mo? Under ito, introduction and rationale, so makikita natin dito, syempre sa bandang last part ng paragraph is makikita natin yung aim, objective natin. Ano ba yung re-resolbahin nating problem? Ano ang sabi ng ibang studies tungkol sa topic mo? Nasa mga mid part ito ng introduction natin kasi pwede naman tayong mag-cite ng mga information. Sa action research naman, proposal, dito naman papakita natin yung context and rationale. Later, magpapakita po tayo ng sample ng basic saka action research. Sample mismo na nanggaling sa Salik Suri, Basic and Action Research Journal ng Department of Education Division of Cavite. Sa action research naman, proposal template natin, context and rationale. So, pagpunta natin sa context and rationale, ano ang laman niya? Ano ang sitwasyon ng school, district, and division nyo? Ano ang problema sa sitwasyong ito? Pag nakita natin doon sa ginawa mong basic research, diba, beginner ang level ng reading comprehension na dapat is nasa advanced state na sila.
o sa vocabulary by using Gates-McKinney Standardized Reading Test. Yun ang ginamit ko dati. Ginawan ko siya ng action research na bilingual language as an aid in reading comprehension. Bakit kailangan ng pananaliksik sa sitwasyong ito? Baseline data. May pinapakita na tayo doon sa action research natin. Ano ba yung mga datos? So makikita natin na ay ang baba pala ang sa numerical skills, kaya meron tayong mga innovative project na ipapakita sa action research. I-limit lang dito sa yung research local dahil wala na pong scope and limitation sa AR na may mention na ito doon sa context. Okay po. Now, yung background kasi is ginagamit natin yan, di ba, sa thesis, sa research natin. Pero it provides the context, relevant literature to a specific problem or a research problem. Ginagamit natin yung context. Ngayon naman, kapag introduction naman, research objectives naman yung lumalabas. Later, magpapakita po tayo ng sample. Now, sa pagtuturo ko po natin, mga estudyante natin sa grade 12, common na yun na kapag nagpakita ng introduction, ito yung mga kailangan natin, which is nagagawa pa rin naman natin. Okay? So, first, from general to specific, meron pa nga tayong inverted pyramid, diba? Yung importance, ay gaya nito, reading skills. Bahala na lang tayo kung saan tayo importance of technology, importance of action research, bahala na po tayo doon. Importance, pwede tayong maglagay dyan ng historical background. Next, current condition, pwede natin ilagay dyan sa pangalawang paragraph. Okay? Poor reading skills naman ang nilagay nila. Okay po? Pwede rin tayong maglagay ng statistics, especially kung nasa action research yan. Pwede na rin tayong mag-cite. Next natin is factors affecting. Nakalagay dito, contributing factors dun sa problema. Legal basis pa yan itong, although itong Phil-Erie result test is a standardized test, pero may mga naglalagay din tayo ng according to DepEd memo, ganito, nandyan sa mga kalagitnaang parte. At yung sa last part ng paragraph natin, na yung claim, yung issue, yung problem, or need na kailangan nating ayusin. Commonly, nandyan sa last paragraph, yung mismong title natin na isa-isa natin, ano ba ang dapat gawin. Okay po? Ayan. Ito na po yung mga sample natin ng Sasalik Sori Basic and Action Research Journal. This is basic research. Analysis of research data in the School Division Office of Cavite by May Anjoy D. Romanes. Dito sa introduction niya, ayan, from general to specific siya. Various scientists and academic scholars, sinisimulan niya about the importance of research pa rin eh. And then, pumunta na sa Pilipinas. So, and DepEd order, legality, okay? Data has been, and then, ang isinunod niya na, yung data. Next po natin, various studies, nilagay dyan, na rin po nag-specify na siya sa DepEd memo. Diba? From general to specific siya, tapos, dumating sa Pilipinas, dumating sa DepEd memo, dumating sa division memo. Nag-cite din siya ng, of course, literature. And then the last part is knowing the relevant data, including trends and demographics, helps to evaluate current policies, program, projects, and activities. Ano ba yung status ng analysis doon sa mga nagpasa na at nakatapos ng research? Ngayon, sa bandang last paragraph, ano yung mga programs na pwedeng magawa? Just in case, or ano ba yung kung lalabas is mababa? Okay. Ang pinakita kasi dito, hindi rin naman ganun din kataas yung mga dami ng mga nakatapos. Itong 2020 kasi, ang inyong pong lingkod, luckily, ay nakatapos sa Carmona. Ayan, may nag-iisa po dyan. Pero meron po tayong 13 entries. Pero hindi po kasi di nakatapos lahat. Pero ngayon, marami na pong nakatapos. Bakit nilagay ko yung research questions? Para may idea lang po tayo. Kung makikita natin from demographics, current trends, tapos, how could the data help in planning the next research management cycle? So, pinapakita dito sa basic research na ginawa, plano, ano yung dapat magawa para ma-enhance o ma-sustain kung mataas na naman yung naging result. Next natin, basic research pa rin ito. Siyempre, ang tinitingnan natin dito, kinds of research, ano ang laman ng introduction. So, dito, importance, general, research is inevitable in the fields. Ayan, hindi ko nalalahatin. May citation na siya. A research made by teachers, a practical way. Sinama na yung teacher doon sa research.
Kasi nga, from general to specific tayo. However, dito pumapatak yung issue, claim, or mga problem na pwede natin ma-encounter. Lumalabas dito is level of research writing, diba? Ayan. They need additional time and resources to do it. Nakalagay na po yan. Technicalities of writing research. Ayan. In the municipality of General Emilio Aguinaldo, nag-specify na ng lugar. Bakit po? Ayan, kasi nga from general to specific tayo. Nagpapakita na rin dito ng numbers, data, at sa bandang huli, this study helps in providing a description of the teacher's competency in writing research and giving a clearer picture through teams of teachers. The result of this study provide recommendation on helping teachers to be more confident in doing research. Malabas dito, magkakaroon tayo ng programa. Yun nga yung dadalhin natin sa action research. So isip na tayo, yung programa ang gagawin kung mababa ang research, what you call that, confidence ng ating mga guro. Project, seminar in research. Bahala na po kayong mag-isip. Ano po? Ayan. Bakit sinama ko yung research question? Kasi sa bandang huli, yung number 3, what recommendation can be made to address the needs of teachers based on the result of this study? Sabihin, pinag-aralan, ayan, makikita natin, ang lumabas na result ay not confident or difficulties, challenging. Paano mo ngayon mapapataas yun? Punta naman tayo sa action research. So, ang focus natin, kinds, and then, ano ba yung laman ng introduction? Enhancing the capacity, performance, and attitudes of STEM students using open educational resource materials in pre-calculus by Mark Anthony F. Papa, Heidi P. Mojica, and Felinda E. Cruz. General to specific, nag-start ano ba ang research? Okay, K-12 mathematics, hin-highlight dyan, at meron na sila, syempre, citation, student. From that point, pumunta na sa student, okay, as achiever, by Agisoksmo and Saputri, 2017. And then, the advent of technology, from ano ang halaga ng research, student, and then technology. Teachers can also adapt and modify the access of OER. Ayan na nga po yung proyektong gagamitin natin. Okay po. Open Educational Resource Materials. Because of the potential to help in achieving quality, yan pinapakilala na yung pwedeng magamit po natin. This project primarily aims to bring learning materials to the Filipino learners. Punta na yung sa division office, makikita naman natin, ayan yung pre-calculus for STEM. Bumababa na tayo. For this reason, the researchers were motivated to study the effectiveness of OER. Yun nga po yung gagamiting programa para sa STEM. The result of this study can be a great help in addressing a poor attitude and improving the achievement of STEM students in said subject area. Nagpakita ako ng research questions para alam natin, pag nakita nyo sa number 4 is there significant difference in the attitude, iksabihin na naghahanap na tayo ng data na from that pre-test, ano ang lumabas sa post-test nung ginamitan ng technology. Mapapansin nyo sa number 1, nandyan yung academic performance, diba? Tapos sa number 2, nandyan naman yung attitude, and then pinag-match nyo na ngayon yung academic performance, diba? Tapos yung sa attitude naman, nung ginamitan na siya nung programa. Ganun po. May magdi-discuss naman ng statistics. Doon lang ako sa party ko. Last one, ito naman is action research. Ano naman ang ginamit dito na plan o programa or innovation? Improving the academic performance of TBL animation students through Open Educational Resource OER kiosk by De Guzman, Papa, and Mangoba, and si Ma'am Romanes. The start, technology, general siya, diba? Powerful for education. May citation, pwede nang maglagay ng citation, ha? Yan. Open Education Resource, also known as, pinakilala na yung gamit. Nakita din yung legality-wise and then international UNESCO, nasa general pa rin tayo. Sa Department of Education, bumababa na tayo dito sa Pilipinas. And then, TechBook. Magiging panel na siya, di ba? And then, this particular area consists of, pinakita na yung numbers,
Especially kasi wala na nga po data. And then an OER kiosk is a standalone device that provides interactive online and offline learning materials. Ayan, pinapakilala na po siya. It is affordable and sa last part, pinakilala ngayon yung halaga ng kiosk, of kiosk. Pag mga action research, mga ganyan question. What is the level of academic performance after the integration of OER? Tapos, pagkukumparahin nyo na sila. Is there a significant difference between nung wala saka meron nung innovation? So, I hope that you get something on our lesson. So, balikan natin. Sa basic research, ang last nun sa question is pinapakita yung ano yung programa na pwedeng gamitin. Kapag action research naman is ano na yung significant difference pagkatapos mo bago at pagkatapos gamitin. Ayan. Do not be afraid to try new things and fail as long as we can learn new lesson from it. The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Jasper van der Lag. Again, I am Mr. Ryan Chester Caro. I hope that you learned something from me. That's all for now. Goodbye everyone.